Hello, good day, good morning, good afternoon, good evening, o kahit anong oras nyo pinapanood to, no, mga kap. So, yun, meron tayo uling re-reactan, ano. Ito ay kay video ni Master Gala. Ito yung nagmukbang siya sa lumang sementeryo. Ano to, no, usong-uso ngayon yung pagmumukbang sa sementeryo. Pero, well, personally ako, hindi ako agree dito, to be honest. Kasi alam naman natin, 'no, kung anong meron sa sementeryo at sinong mga dinadala sa sementeryo. Kumbaga, so para sa akin na ako lang, sagrado ang sementeryo, para sa mga namayapang mga namayapa. So, kung tutuusin, ah, hindi ako agree, 'yun. Although hindi naman bawal, wala namang pinagbabawal. Pero 'yun nga, meron ako kasing mga nakikita sa video, actually random videos na nagmumukbang sa sementeryo, tapos yung iba, oo, maglilinis pero hindi siya yung hindi yung sasabihin na kung anong dinatnan nila, ganun din kalinis, hindi eh. Yung alam mo yung basta lang nilang iwawalsik yung well, marami kasing marami ng video na gumagawa nito. Ito ata yung impluwensya ng ng alam mo na yung mga naunang gumawa nito. Yan kagaya niyan nila Boss Rino. Sila, ang alam ko, sila yung unang mga nagmukbang sa mga creepy place kasama ng sementeryo. So again, ako hindi ako agree o hindi ako pabor sa ganito, pero ay wala, yun ang hindi naman kasi siya bawal. So ayun, pero sana lang, 'no, kung may maggagawa nito, linisin ng maayos. Kasi yun nga, kasi sagrado 'to, kung tutuusin, 'di ba? So well, okay, mabalik tayo sa video, 'no. So tingnan natin yung video ni Master Gala dun sa sinasabi niyang lumang sementeryo, 'no. Teka lang. So yun, ito ay in-upload, well, one day ago. So bago lang 'to. Tingnan natin. Oh my gosh, may paparating na sasakyan, guys. Bakit may paparating na sasakyan dito? Meron tayong ice cream, mga master. Inyo, hindi inyo tong lugar, inaangkin nyo lang ang subject. Sa kauna-unahan ng pagkakataon ay nasubukan na natin ang pagmumukbang mag-isa sa sementeryo. Ano nga bang makapanindig balahibo kong natuklasan habang nagmumukbang na siyang nagpakilabot sa aking katawan at isa sa aking katatakutang balikan? Oh my gosh, ito na. Ay, ang creepy, OMG. So, tara, kain tayo. OMG, nasaan? Ayun, 'no. Ito yung lagi nating makikita, 'no, common 'to, yung magmumukbang tapos may ghost tube, 'di ba? Wala, well, alam niyo na naman yung stand ko pagdating sa mga ganitong application, cellphone application. So, yan, wala, sila gumagawa niyan, eh. Kinikilabutan ako. Nakakatakot pala tong ano na to, app na to pag mag-isa ka. Ay, nawala. Wala yon. Kinikilabutan ako, may humahanap. Ikaw lang din yan. Grabe. Kakababa ko lang rito ng cemetery, mga master. Kailangan ko kasing gawin yung mga ano nyo, request nyo na magmukbang tayo, solo mukbang sa cemetery. At eto na nga.
Hahanap lang tayo ng magandang pwesto, yung malinis-linis, and then kakain na tayo, magbubukbang na tayo kasi gutom na ako mga master. So wala akong kasama, makikita ninyo. Plastic yan, hindi yan hindi yan multo. So yan, tara. So bago tayo magmukbang, pakita ko lang muna sa inyo yung pinakaharap na itong sementeryo guys. Yan, ito yung daan, sobrang creepy. Tingnan nyo yung mga ibang puntod dito oh. Yan, mga nakaano na. Fairness, creepy nga naman yung lugar, ano. Well, lahat naman siguro ng sementeryo creepy. Knowing na, alam mo yon, yung ang mga naandun yung mga patay, di ba? Kumbaga, doon nilalagak yung, yung katawan ng mga namatay. Creepy talaga. Pero, yun nga, kung kahit siguro akong pupunta dito, kumbaga matatakot din talaga ako. Malapit po kasi ito sa dagat. Ito po yung parang triangle shape Ganda? na cemetery. Butas-butas na rin yung mga nicho dito. Pero may mga ilan ding dinadalaw pa. So bukod sa pagkain ay may paranormal investigation tayong gagawin ngayong gabi. During edit ay napansin ko yung parang nasa Ah. gitna na ito. Kung titignan ng malapitan para siyang nakatayo na anino na nakamasid sa akin. Pero baka sabihin nyo na naman, nagpapanggap na naman ako nakakakita. Ito, Master Gala, kung naririnig mo to. Hindi ka naman I don't know, pero sa akin, parang wala naman nagbibigay sa'yo na nakakakita ka. Ang madalas kong marinig exage ka. Ibig sabihin, lahat na lang ginagawa mong paranormal. Pero hindi ka pinagbibintangan na nakakakita ka. Gets mo yun? Alam mo yun? Uulitin ko, ang pagkakaalam ko walang nagbibintang sa'yo na nakakakita ka. Ang madalas sinasabi sa'yo is, ine-exage mo lahat ginagawa mong paranormal kahit wala naman. Yun. Magkaiba yun. Di ba? So ito guys, naglalakad na ako, naghahanap. First time ko po dito. Masyado rin defensive, Kawawa naman itong mga aso, ba't nandiyan kayo? Opo. Grabe, isa po ito sa pinakalumang sementeryo mga master. Dito po sa Dawis, municipality po ito. So, oh my gosh, ang tayo dito. Review pa lang pala yun. Ang haba din Handog ng Bear Brand. Ang 840 grams, 300 pesos na lang. Mag Bear Brand araw-araw. Ito yung ayoko Nag-agaw pansin sa akin ito isang anghel na ito na parang ano yun? Parang may bumubulong dun. Para siyang malungkot na anghel. Ay, parang may taga yung kanyang binti. No. Ay. Okay, so ano naman kung may taga? Ano yun? Diba? Master Gala, yung madalas din na po na sa'yo, kasama to yung alam namin na magmumukbang ka dyan sa sementeryo, sinabi mo. Pero ang dami mong papansinin sa paligid mo na irrelevant dun sa sa pakay mo, 'di ba? Okay, sabihin natin na mag-go-ghost hunting ka diyan. Sabihin natin na hindi ka diyan pumunta para magmukbang. Pumunta ka diyan para mag-ghost hunting talaga. So, anong connect nung taga na 'yon? 'Di ba? Ako hindi ko gusto ko lang maintindihan kung anong connect nun. 'Di ba? Well, kasi yun nga din yung madalas na sinasabi sa'yo.
lahat ng makita mo o anong marinig mo, kino-connect mo sa paranormal. Although dito sa part na to, hindi mo naman sinabi na may connection sa paranormal, no? Pero irrelevant. Di ba? Walang mapapagpatungan. Pwede dito na lang. Tingnan nyo to guys, oh. Sabi po, makikibaba lang po. Ayan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko guys, kasi first time kong kakain mag-isa, magmumukbang sa sementeryo. At meron pa rito chapel, tingnan nyo ah. So ito, grabe. Astig ng drone shot, ano? Saan tayo kakain? Dito na lang siguro. Prepare lang ang ating kakainin. Ayusin lang natin guys. Ayan, malinis yan, ha? Hindi mawawala yung ating panghimagas. At ito, Malinis yan, Master Gala, ha? Sana iwanan mo ng malinis din kung paano mo inabutan. meron tayong ice cream mga master. Siyempre may pang dessert din tayo. Ano naman, may twist naman yung vlog natin. Hindi puro pagkain. May chopstick pero nagbaon na lang ako ng tubig para Ano daw? Kasi gusto ko baon na lang pagka-master. Siyempre may pang Ay, dessert din select, tayo. ha? Ano naman, may twist naman yung vlog natin. Tinura. Hindi puro pagkain. May chopstick pero nagbaon na lang ako ng tubig para magkamay kasi Tama na yun. talaga magkamay dito sa sementeryo mga master. Grabe oh, may na-detect agad na buried. At pagse-set up pa lang mga master, inaabot na tayo ng Nandito po ako sa Bohol, sa sementeryo. So, bakit mo umuusok? Mga magkakaproblema tayo dyan, Master Gala. Ang tanong, where is it? Hindi naman tinanong kung where are you. Yan tayo eh. Basic yun, Master Gala, ah. Baka naman sabihin mo, hindi, creepy kasi natakot ako. Kaya ano, yun ang naisagot ko. Imposible yun. Napaka-basic nito. Ananibig mong sabihin? Kakain po muna ako. Lord, thank you po for this opportunity. Nasa lubako nito. Ingatan niyo po ng mga masasama dito. In Jesus. Yun naman pala eh. May Tagalog, may English to eh. Ba't hindi mo naintindihan yung tanong kanina? Name. Amen. So tara, kain. At matuturo na yung ice cream. Unahin muna natin tong Korean food. Eating Korean food. Mukbang. Sakto gutom na si Master G. Ano? A take say Kyuso. Ala. May heart attack daw. Yan. Ay! Kain. Hindi ko alam kung ano ba ako. Kukutsara, tinidor. Kain po guys. Yung mga nandiyan sa screen kain. Kanina pa ako nakakarinig doon sa may chapel. Baka naman kasi may tao din dyan, bukod sa'yo. Diba? Kasi unang-una, Master Gala, open yan eh. Parang ang tingin ko kanina dyan sa sementeryo na yan, wala namang ano eh. Walang gate, walang guard eh. So, pwedeng pumasok kahit sino. So, possible na tao lang din kung ano man yung naririnig mo. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi inyo itong lugar. Inaangkin nyo lang. Ah! May umang... Wala ka nga. Sarap. Ay grabe. Pang heart attack daw to. Sabi ng... Kain po. Nagutom din naman ako eh. Kain po. Walang sumasagot.
Yung sa camera nag-record. Masarap pala to. Hmm? Lauren. Sino yung Lauren? Hmm. Hindi halatang gutom mo. May mga panghimagas pa. Solo mukbang tayo. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Daming pagkain. Kaya bang ubusin yan? Yung shrimp. Korean shrimp. Kain. Manita. Walang dal dito. Gaga. Ito pa, mayroon pa tayo dito. Oh. Master G, ang daya mo talaga. Pag may marami kang kasama, konti lang pagkain mo. Ganun po talaga. Nagtitipid ako. Charot. Kakaiba? Pero hindi ko bet. Panalo tong beef bulgogi. Nandito kami. Kain po. Naguguluhan. Baka nagugutom po kayo. Kain muna kayo. Sakay na sakay siya sa ano yun, no? Ghost tube. Tayo ng lempo. Ano nyo, halos wala akong ano eh, wala akong masabi o ma-react dito. Kasi, alam nyo yun, pansin ko kagad na, oo, may ghost tube siya. Pero pinipili niya lang yung ano, yung sasakyan niya sa mga sinasabi. Tapos ano, parang meron akong nakitang video ng ano eh, neto ni Master Gala na ano, sinabi niya na legit yung ghost tube. Di ba? Pero bakit hindi niya, yung ibang words na lumalabas, hindi niya ano, which is yun naman yung madalas na ginagawa ng karamihan, ano, na sakay dito sa ghost tube. Kung anong sasabihin ng ghost tube, gagawa ng kwento. Di ba? Pero pagka irrelevant yung sasabihin, wala, hindi papansinin. Diba? Pero ayun, may magde-declare na legit ang ghost tube. Labo ano? Yung mga pangalan binabanggit, Nasan ba tayo? mag-uusap sila. Nag-uusap sila? Paano mo nasabi? Wow, galing. Diba? Ano ba yun? Sinong malawak ang utak na mag-uusap ang sa ghost tube, di ba? Good ka ba? Hindi. Hindi ako takot. Gutom ako. Kasi gusto ko tong part na malutong. Well, anyway, props naman, kasi kung tutusin, well, siguro naman alam din naman ng karamihan yan. Lang ako, marami, or meron din siguro talaga naniniwala. Pero dun sa mga taong hindi naniniwala, alam na naman siguro nila to na kaya lang nasakyan ng ghost tube. Or baka nga alam din ni Master Gala mismo sa sarili niya na na kailangan niyang sakyan yung ghost tube para sa content niya, no. Pero ayun nga, kudos pa rin Master Gala kasi alam mo yun, napapangatawanan mo yung dapat mong gawin diyan. Oo, di ba? Kumbaga, nagagawan mo ng istorya, nakakilabot nga naman at the same time entertaining. Pero alam mo yun, ano eh, parang napaka paano bang sasabihin? Plain, parang kung mahanap yung right term o right word. Pero most probably itong video na to, yan, oo, kumakain ka, nagmumukbang ka, which is yun naman yung main reason bit ka nandyan. Eh, kumbaga,
siguro sa lahat ng sa buong video yun lang talaga yung makikita namin, yung pagsakay mo sa boost tube, sa pagsubo mo, di ba? Na siguro. Pero pinaabot mo siya ng ganong kahaba. Kasi as far as I know, ang alam ko 8 minutes, 10 minutes, sabihin natin 12 minutes, pwede na sa YouTube, di ba? Pero pinaabot mo ng 25 minutes para lang sa ganito, di ba? Napaka ang tiyaga niya, ang tiyaga ni Master Gala. Pero of course, sa ating mga nanonood, parang ano pa ba? Ano pa bang i-expect namin? Diba? Parang ang dal. Well, entertaining to the point na dinala mo kami dyan, Master Gala. Pinakita mo na nagmumukbang ka. Sumasagot ka. Ginagawa mo ng kwento yung sinasabi ng Ghost Tube. Pero all in all, same lang eh. Yung magiging takbo ng kwento. So, sa akin lang, opinion ko lang, dapat di mo na pinaabot ng ganong kahaba. Sorry, akin to. Nakipag-agawan ka pa sa akin. Nakikisalo ka. Gaga. Sumangayan. Ayun na yung mga sound effects na yun. Nakakatuwa din naman. Nakakatuwa, parang ano ba, comedy. Pero hindi naman siya nakakatawa. Pero at least, nakaka-entertain. Pero, kung ang purpose mo, ayun nga, magmukbang sa sementeryo para matakot, hindi mo na lang dapat nilagyan ng ng ganong effects. Diba? Ganong sound effects. Kasi nakakatanggal ng takot. So, kung tutusin, kung ako mismo at this very moment, hindi ko na maintindihan kung anong gusto mong maramdaman ng audience mo. Kung gusto bang matawa, matakot, or mix. Mahirap yun. Diba? Sobrang sarap. Nag-uusap-usap sila, guys. After nitong solo mukbang, ikutin natin saglit mag-isa itong sementeryo, guys. Excited to. Tapusin nyo po yung video hanggang dulo. Hindi lang naman to puro mukbang. Yun sinabi niya, hindi raw puro mukbang. Well, titignan natin mamaya. So, meron dito. Hindi siya ba talaga? Kasi kung hindi siya tumayo rito, wag na natin panoorin ng hanggang dulo. Diba? Kung hindi siya tumaya, mukha namang umikot nga. Titingnan natin. Huwag pumasok. Tatanong mo kung anong pakiramdam. Parang ang dami nakatingin. Makaramdam ko talaga, guys. Pinapanood talaga nila ako. Kung sino man sila. Ang excitement dito yung chapel eh. Kanina pa ako nakakarinig ng parang kumakalampag. Ang sarap niya. Ayun, di ba? Inilagay niya patuloy ang lamon. So kailangan bang matawa ang audience? O ipagpatuloy na matakot? Di ba? Ang gulo na. Halo-halo na. Niya kasi may gulay. Kain. Yan na naman. Kaya mo mag-magic with Maggie Magic Sarap. Oh, try mo na! Paki-comment naman kung may alam kayong that supports higher IQ and faster. Kung meron kayong alam na browser na walang ads. Iba pala yung pakiramdam pag mag-isa ka lang, no? Hindi ko maubos lahat ng pagkain. In fairness, ang sarap ng Korean food nila, ha? Say Herrick Mo. Huwag naman kayong ganyan. Nakikikain lang naman ako.
Tanyo, hindi ko sila inaaway ngayon. Mag-isa lang ako eh. Oh, pendant. Oh. Yeah? Hindi ito para sa iyo. Chinala. Ano po ba ang para sa akin? Wala pa pong taong nagmamahal sa akin eh. Parang wala. Naman. Ang alin po? Do you know what? Nagkikain lang po ako dito. Umiiyak. Just want to clarify, mga paniniwala nila. Sabagay, meron naman tayo kanya-kanyang paniwala. Meron lang naglabasa ng mga articles or mga, wala raw pong mga kababalaghan, wala raw pong mga kaluluwa sa sementeryo. Pero, magkaiba po kasi ang kaluluwa at espiritu. For me, for my personal opinion, kung parang binabasag nyo yung paniniwala ko, babasagin ko din paniniwala ninyo na sa sarili nyong paniniwala, wala po kayong basihan. Ako po, nakalagay po sa Biblia, Ano? may mga espiritu sa mga libingan. Nakalagay po yan sa Bible. Ilalagay ko yan sa screen. Teka. Tingnan nga natin itong sinasabi niya. Well, hindi. Umpisan uli natin. Gusto kong ano to eh. Na naman tayo usapang Biblia na eh. Sa totoo lang mga kap, ito yung isa sa mahirap na topic, no? Pagdating sa Bible, religion, bukod pa sa politics mahirap din pag-usapan yan. Pero since inungkat niya na, kaya natin, di ba? Kasi kung tutuusin parang yung sinabi niya, partially agree ako, pero more on hindi. Tingnan natin. Well, hindi ko pa naman siya na iintindihan ng buo eh. Tingnan natin. Kaluluwa at espiritu. Meron lang naglabasa ng mga articles or mga, wala raw pong mga kababalaghan, wala raw pong mga kaluluwa sa sementeryo. Pero, Okay, dun muna tayo sa walang kababalaghan sa sementeryo. O walang, sinabi niya ba no, walang espiritu? or mga, wala raw pong mga kababalaghan, wala raw pong mga kaluluwa sa sementeryo. Kaluluwa, okay. Yan po, ang pagkakaalam ko, again, kagaya mo, Master Gala, ito opinion ko din. Depende. Depende yan, ano. Ang sagot ay depende. Dahil merong mga lugar, lalong-lalo na kung ang lugar na ito ay, kumbaga, historically, merong nangyaring hindi maganda. Like, may namatay, may pinatay, may kung ano man karumal-dumal na nangyari. Possible na yung kaluluwa ng tao na yon na hindi matahimik magmumulto dyan. Bakit? Ayan po yung tinatawag na nila na imprints. Diba? Well, sa akin, yun lang ang pagkakaintindi ko, no? Kasi pagka imprints, yan bakas yan ng kumbaga bakas yan ng nakalipas, kumbaga, 'di ba? So depende ang sagot diyan kung meron o wala. Ngayon, kung yung kinalalagyan mo ngayon Master Gala talagang may nangyaring hindi maganda diyan. O sabihin natin panahon ng Hapon maraming namatay diyan, possible, 'di ba? Pero, magkaiba po kasi ang kaluluwa at espiritu. For me, for my personal opinion, kung parang binabasag nyo yung paniniwala ko, babasagin ko din paniniwala ninyo na Okay. Kaluluwa at espiritu. Well, to be honest, ako, hindi ko sure kung magkaiba nga sila. Ang alam ko lang, pagkakaluluwa, ito yung yung nanahan sa katawan ng tao bago sila kumbaga, ito yung nanahan sa katawan ng taong namayapa na aalis sa katawan lupa, di ba? Yun ang alam ko sa kaluluwa.
espiritu, to be honest, parang same lang kung sa akin pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako eksperto sa ganyan, 'di ba? Pero ayun nga, with regards to espiritu, puwede rin naman na magkaiba nga hindi ko alam, eh. Na sa sarili niyong paniniwala, wala po kayong basehan. Ako po, nakalagay po sa Biblia, may mga espiritu sa mga libingan. Nakalagay po yun sa Bible. Ilalagay ko yun sa screen. Okay, At wait, pa nga ang sabi. Okay, tingnan natin 'to, Ano 'to? At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, sa lapain ng mga Gadareno ay sinalubong siya ng dalawang naalihan ng mga puwede ko bang banggitin? Siguro naman, paano ko ba sasabihin? Baka kasi hindi nababasa. Hindi, nababasa niyo naman, 'no? Naalihan siya ng mga monyo na nagsisilabas sa mga libingan na totoong mababangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. Matthew 8:28. Hindi kasi ako itong Tagalog siya, pero hindi ko siya gano'n maintindihan, eh. Testingin natin, hanapin natin 'tong English version nito, mga kap. Sorry. Medyo mahina talaga tayo sa sa malalalim na Tagalog. Gusto ko lang siyang maintindihan, Tingnan natin, ano 'yun, Matthew ano 'yun? Matthew 20 natin. Okay. Okay, ito. Matthew 8:28. So yung 28 ang babasahin muna natin para mabilis tayo. When he arrived at the other side, in the region of Gadarenes, two demons, siguro naintindihan nyo, possessed men coming from the tomb met him. They were so violent that no one could pass that way. What do you want with us, Son of God? They shouted. Have you come here to torture us before the appointed time? Okay. So malinaw ang sinabi, no? So sa makatuwid, Master Gala, mali ang pagkaka-interpret mo dito. Kasi hindi espiritu yung nakita o yung naandun sa libing, kundi dalawang monyo. Hindi ko alam kung foul pa rin, kung tabo pa rin. Pero hindi ko alam paano ko sasabihin sa inyo para maintindihan na hindi ko, yun, basta monyo. Dalawang monyo. So, hindi espiritu yung binanggit, Master Gala, So, sorry. Sabi mo nga, babasagin mo yung paniniwala namin, hindi basag ka rin ngayon. Di ba? Hindi to hindi to basagan talaga. Ibig sabihin, kumbaga, kinontra ko lang yung sinabi mo. Pero hindi itong video ko to, hindi talaga para basagin ka or what. Kumbaga, umabot lang tayo sa puntong to. Di ba? Gusto mo kasing ng ganyang argumento. naniniwalaan ko po iyan 101%. Hindi po dahil sa sinasabi kong ito yung content ko. So, yun din yung ko, Master Gala, kung magagalit ka, bahala ka. Pero sinasabi ko nga sa'yo, at binanggit mo, na kung babasagin namin ang paniniwala mo, ibabasagin mo rin ang paniniwala namin. So, vice versa lang.
'Di ba? Kung yan yung pinaniwalaan mo, pero para sa akin, parang mas tama yung interpretasyon ko at dapat kong paniwalaan, which is yun yung nabasa ko kanina, no? So, hindi ano eh, parang hindi walang problema dun sa nakita mo na nasa Bible. Ang problema ay yung pagkaka-interpret mo. So, no disrespect, sir, pero Master Gala, ang problema dito is comprehension. Hindi ako magaling, pero alam mo yun, para kasing itong nilagay mo sa video is parang, although I'm not sure, parang Google Translate or what, pero alam mo yun, My gosh. Meron din po mga espiritu sa mga libingan. Nakalagay na po yun sa Bible. Hindi natin alam kung saan-saan sila nagpupunta, pero kung paniniwalaan nyo yung wala lang kababalag sa sementeryo, sige po, go po ako dyan. up. At paglunsad niya sa daong pagdakay, sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanigala. Ito na naman yung struggle ko, mga kap, no? Ay, Tagalog. Ito yung nasabing Pilipino na tinagalog pa eh. Medyo mahirap. So, tingnan ko ulit sa English, mga kap. Pagpasensyahan nyo na ako, ipagpatawad nyo. Mahina talaga ako sa ganitong usapang Tagalog. Pagka ganito. Pwede naman normal na Tagalog lang. Pero ba't masyadong, ano bang tawag doon? Matalinhaga. Ano ba? Diba? So, alam pero hanapin natin. Ano yan? Sorry. Anong Bible version? Mark 5:2-3. Hirap ng garni. Mark 5:3. Oh, ito no. Ito nakasulat. Babasahin ko na lang no. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. So, ito siguro dito niya nakuha kasi nabanggit spirit. Pero the point is impure spirit. When we say impure spirit, ano bang literal translation ito, translate natin. Impure spirit meaning, okay. The Greek term appears 21 times in the New Testament. The context of demonic possession. So, is also translated into English as spirit of impurity, or more loosely as evil spirit. So basically, mga kap, ang binabanggit dito is like evil spirit. So technically, ito ay pa rin, monyo pa rin, di ba? Di ba? So basically hindi siya yung yung tinutukoy mismo ni Master Gala na spirito. Kasi when si ayun nga, mga evil spirits, ito ay mga ito yung kasama na rito yung mga fallen angels. Mga ayun nga, mga monyo,
mga tanas, di ba? Mabanggit ng diretso, hindi ko alam kung tabu eh, di ba? Pero yun nga yun yung tinutukoy niya. Pero hindi espiritu ang tinutukoy. Hindi ito yung literal na espiritu gusto mong banggitin na Master Gala, di ba? So ulitin ko, hindi mo naman hindi mo naman, alam ko namang hindi mo sinasadya ito, di ba? Ikaw, kung yung pa rin paniniwala mo, okay lang. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, sabi mo nga, basagan lang ng paniniwala. Ngayon, kung hindi, tingin mo hindi kita nabasag, bahala ka. Pero, yun nga, para sa akin, at siguro naman, no, kahit naman, yung ibang tao ang mag-search niyan, hindi to ita-translate ng, alam mo yun, straight translation lang o direct translation lang. Kasi alam naman natin din na pagdating sa Bible, matalinhaga to. May gumagamit to ng anong figure of speech to? Metaphor, normally. Tama ba? Paki-correct na lang ako mga kap, no? So, yun. So, hindi siya pwedeng i-translate directly to English or Tagalog or vice versa. Kasi masyado siyang matalinhaga. Or, ayun nga, may mga double meaning or may ibang meaning pa siya. So, ang nangyari dito, yung sinasabi mong Espiritu Master Gala is iba sa sinasabi nung binigay mong Bible verse. Again, hindi po ako magaling sa Bible. Ito po kagaya ng ginawa ko, sinearch ko lang din. Kung ano yung sinabi ko, sinearch ko lang din. At yun ang pagkakaintindi ko. At as far as I know, yun ang tamang description or tamang pagkakaintindi sa Bible verse na to. Di ba? So, impure spirit, evil spirit, demonic possession. So, basically, ito ay, ayun nga, monyo, Satan, o ano, diba? So, basically, ito ay mga fallen angels na po ang tinutukoy. Ako yun Bahala kang Master Gala kung paninindigan mo yan. So, balik tayo, no? Ulitin ko, nabanggit mo, gusto mo ng basagan, di ba? Gusto mo yan. Nag-umpisa ka. Pasado sa akin yung hipon. Lugar meron na po akong napupuntahang mga haunted house. Nakukumpara ko yung pakiramdam na halos ay parehas na meron talaga. May mga mabibigat. Pero hindi po lahat ng sementeryo. Hindi ko naman sinasabing lahat eh. So sabi lang po ako ng based on my experience. Parang hindi buman ako ng tao. Sino-ka? Nadugong. Wala. So, ito na naman. Bagal-bagal sa umaga? Skip bagal morning. May ads na naman. Sorry, hindi ako YouTube Premium or Kasi, nung napanood ko kay Sir Bungo TV, alam ko yung browser na Brave meron na ring ad. So, wala. No choice tayo. Kailangan talaga natin daanan yan. Kanina manika, tapos ngayon naman madugo. Utang na loob. Huwag ka manakot. Ako lang mag-isa. Medyo mahaba pa to mga kap, no? Diretso na tayo dun sa pag-explore niya, yung iikutin niya yung lugar. Tingnan natin kung may makikita tayo o kung ano man, di ba? Para naman ma-experience din natin yung lugar. Marami kong tenga, tanga. Ano ba? Natural Hindi lang. pa rin siya nag-iikot eh. Doon tayo sa iikutin niya na. Ito na. Nangyari. Day view. Okay. Dito isang to. Pansin nyo. Nala ako.
Wala daw siya. Pero kasi sabi sa Bible, May taglo. OMG, nasaan? Kinikilabutan ako. Nakakatakot pala tong ano na to. Ako kapag mag-isa ka. Saan sila? Meron ba? May nakikita ba? Pwede po ba kayo magpakalampag? Ayan naman tayo sa kalampag na yan eh. Charot. Napatingin tuloy ako, sabi may 3 daw. Grabe yung mga namatay dito, 1975. Habang... Kasi inaalala ko baka mamaya may mga magpuntang... Ay! Ayan! Ay nawala! Nag-focus kanina sa ibaba. Tara na. Dito tayo sa kabila guys. Lalaki daw. OMG. Lalaki daw. Tara. Labing pitong. 17 years old yung lalaki. Wala naman sinabing age yun. Ito kapi yung no. Nasabi natin na sakay na lang kung anong meron. Kumbaga kung anong bubuga niya na kaya lagyan ng kwento. Diba? Kasi kung legit itong app na to, lahat ng ibubuga nito walang tapon, puro relevant o sabihin natin na makakabuo ka ng ng statement o di ba? Wala random lang talaga siya. And wala naman siyang tutusin kung papakinggan mo si Master Gala. Ilang beses lang siya nagtanong, di ba? Ang madalas niyang ginagawa is hinihintay niya kung anong ibato ni GhostTube, yun yung gagawa niya ng kwento. Diba? Unlike dun sa iba na magtatanong, maghihintay ng sagot. Sa kanya iba. So, diba? Alam mo yung kaibahan? Kaya, well, again, wala namang masamang gumamit. Diba? Pero, yun nga, ako lang o siguro merong mga tao na kagaya ko na walang hindi ako sampalataya dyan sa mga cellphone application na yan. Diba? Comment below. Charot. Napapatawa na ako guys. Ayoko na. Tara na. Kalunas lunas. Q-wag. Nararamdaman mo ba ako? Ano ito? Hindi ko magets bakit bakit kailangan niya pang ipakita ng paputol-putol yung yung day view, 'di ba? Hindi ko magets. Teka lang. Dapat doon yun na lang pinakita yan. It's either sa preview or sa intro niya or mamaya na lang pagka natapos pakita niya ng buo lahat, 'di ba? Kung ano yung in-explore niya. Pero yung isisingit niya parang hindi ko alam kung anong gusto niyang palabasin doon. Pag di yata nag-record yung kanina. Ay, nako. Pula. Yung nichong pula kaninang pinagkainan ko. Dito talaga malakas 1880. Ito ay kakea. 1888 pa pala to itong Pagalang. sementeryo. Tingnan natin mga kap kung ano pang meron kasi parang wala na tayong makitang Ito mga to. Wala nang interesting part. So, red din yung mga nakasulat sa pangalan ng mga butong ito. Para siyang mga mas. Diba? Hindi natin Siguro baka dumating. May kumakalamang. physically na lang to. Ayun, mga sulok, mga kung ano mang meron sa sementeryo na to.
Napakarami pa rin tao ang patuloy na natatakot sa mga sementeryo, pero kung iisipin natin, ito yung atin talagang kalalagyan. Pero ang ating lupang katawan lamang, ngunit tayo ay upang maging dapat sa Panginoon, ay igawa mo ng mabuti ang iyong mga kamay. Nang sa gayon mapawi ang takot sa kamatayan. Dahil ito yung nagpapakita sa atin na lahat tayo ay temporal. Lahat tayo ay may katapusan. Para sa mga suggestions at mga bago nating vlog ay i-PM lang ang ating TikTok o ang ating FB page. Sana'y magkita-kita tayo sa susunod pang mga vlog o mga gala natin. Ito po si Cara David, si Master Gala pala. Maraming salamat at konting-konti na lang ay maabot na natin ang ating 1,000,000 Talagang humirit pa ng ng Cara David. So, yun lang mga kap. Again, Master Gala, kung makakarating sa ito o kung mapapanood mo tong video ko, I don't mean no disrespect, sir. Pero ikaw ang nag-umpisa with regards dun sa Bible ko, sa Bible verse na yon. So, sabi mo nga, opinion mo yon at ako, ganun din, opinion ko yon. Sabi mo, kung babasagin namin ang pananampalataya mo, babasagin mo rin yun sa amin, which is ibibigay ko rin naman kung ano yung paniniwala ko. Pero again, sorry, nagalaw ko yung mic. Pero again, hindi yun para i-disrespect yung pagkatao mo or what. Kumbaga kuro-kuro lang. Sabi ko nga kanina itong usaping Biblia isa sa pinakamahirap pag-usapan, no. Tutusin tabu to eh. 'Di ba? Politika, religion, ano pa ba? Meron pang iba. So, hindi siya tutusin dapat pagtalunan, 'di ba? Pero yun nga, pasensya na kung ayun yung kasi para sa akin, Mr. Gala, wala namang problema dun sa Bible verse na binunot mo. The problem is yung pagkaka-translate mo sa kanya is masyadong literal. Yun lang. Again, hindi po ako perpekto, mga kap. Master Gala, hindi ako magaling mag-English. It so happen na may nahanap ako na mas klaro ang explanation compared dun sa Tagalog lang. And again, kagaya ko, sinabi ko naman kanina, pagka ganun kalalalim na Tagalog o huwag nyo akong asahan sa ganun. Hahanap na lang ako ng ibang translation na mas madali. 'Di ba? Which is yun lang yung ginawa ko. No? So, thank you sa mga nanood, no. Marami pong salamat sa mga nanonood. Kada video na i-upload natin. And kita-kita po ulit tayo. Maraming pong salamat.